May karanasan ako na gusto kong ibahagi sa inyo. Hindi ko alam kung anong klaseng karanasan ito pero sana ay magustuhan nyo. May isang bahay kami sa probinsya na nasa gitna ng kagubatan. Hindi naman talaga siya gitna pero kailangan mong maglakad ng ilang metro sa kakahuyan para marating ito. Sabi ng mga kamag-anak namin doon, may multo raw na nagmumulto sa kagubatan na yon. May naririnig daw na babaeng umiiyak kapag hating gabi. Nagpapakita rin daw ito sa mga naliligaw na mga tao. Siyempre ako naman, hindi naniniwala sa mga ganoong kwento. Para sa akin, mga kwento lang yon na pampakaba. Kaya sabi ko sa sarili ko, kapag nagbakasyon ako sa probinsya, ay doon ako titira sa bahay na yon. Nung makapagtapos ako ng pag-aaral, ay ginawa ko ngayong sinabi ko. Nagbakasyon ako sa probinsya at doon ako tumira sa bahay na yon. Pati yung girlfriend ko ay isinama ko. Sabi ko sa kanya, para kaming magbabakasyon sa isang resort na kami lang ang tao. Nung unang gabi namin doon ay okay naman. Walang umiiyak na babae, walang nagpapakita sa amin na multo. Sabi ko nga, gawa-gawa lang yung kwento na yon. Pero nung pangatlong gabi namin doon ay nagising ako dahil sa iyak ng isang babae. Yung iyak parang nanggagaling sa dilim, malamig at nakakatindig balahibo. Nagtataka ako kung sino ang umiiyak sa kalagitnaan ng gabi at bakit parang ang lapit-lapit niya. Tapos ay naalala ko yung kwento ng mga kamag-anak ko. Nakaramdam ako ng takot. Niyugyug ko yung girlfriend ko at tinanong kung naririnig niya rin ba yung naririnig ko. Tumango siya at sabi niya, ay magdasal kami. Sabi niya rin na sa susunod na araw ay mag-aalay kami ng pagkain at kandila para sa multo, para daw hindi na ito magparamdam sa amin at baka sakaling mapatahimik na siya. Ginawa namin yon, pero nung sumunod na gabi ay narinig na naman namin yung iyak ng babae. Naging paulit-ulit ito sa mga sumunod na gabi, hindi na ako mapakali. Pakiramdam ko ay may gusto siyang sabihin sa akin, kaya nagtanong-tanong ako sa mga kamag-anak namin. Parang may kutob ako na may mas malalim na dahilan kung bakit siya nagpaparamdam sa akin. Sabi nila ay hindi na nila alam kung sino yung babaeng umiiyak sa kagubatan. Pero ang sabi ng iba ay isang dalagang iniwan sa altar ang multo. May isa akong tiyuhin na may binigay sa aking diary. Sabi niya, ay diary raw yon ng babaeng multo. Hindi ko alam kung paano niya nakuha yon, pero binasa ko pa rin. May pangalan yung diary, pero hindi ko na lang babanggitin. Nagsimula yung diary sa araw ng engagement ng babae. Sobrang saya niya dahil sa wakas ay pakakasalan na siya ng kanyang nobyo. Halos araw-araw ay nagsusulat siya tungkol sa mga plano nila sa kasal. Kung anong kulay ng bulaklak ang gusto niya, kung anong klaseng cake ang gusto niya, kung sino ang mga iimbitahan nila. Sobrang saya ng babae sa mga entries niya. Pero nung araw ng kasal nila ay isang maikling sentence lang ang nakalagay sa entry niya. Iniwan ako sa altar, natapos ang diary sa araw na yon. Ayon sa tiyuhin ko, ay tumakbo raw yung babae sa kagubatan at doon nagpakamatay. Dahil sa diary, ay nalaman ko yung pangalan ng babae. Naisip ko na baka kaya siya nagpaparamdam sa akin ay dahil gusto niyang ipagdasal ko siya. Kaya sa mga sumunod na araw ay nag-alay ako ng pagkain at kandila para sa kaluluwa ng babae. Nabanggit ko rin siya sa mga dasal ko. Inisip ko na baka sakaling yon ang makakapagpatahimik sa kanya. Pero ilang linggo na ang lumipas ay naririnig ko pa rin ang iyak niya tuwing gabi. Isang gabi ay may mga turista na pumasok sa kagubatan. Hindi ko alam kung ano ang ginagawa nila doon pero nagulat na lang kami ng girlfriend ko. Nung makita namin na may apoy na nagmumula doon, nag-aalala kami na baka umabot yung apoy sa bahay namin kaya kumuha kami ng mga balde at sinubukang patayin yung apoy. Habang ginagawa namin yon ay nakita ko yung babaeng multo. Nakaupo siya sa isang malaking bato, nakayuko at umiiyak.
Hindi ko alam kung bakit pero nilapitan ko siya at tinanong kung ano ba ang kailangan niyang gawin ko. Para makatahimik na siya, tumingala siya sa akin at doon ko nakita na wala siyang mga mata. Grabe, parang butas lang na itim ang nakatingin sa akin. Nakakatakot talaga. Tumayo siya at hinawakan ang kamay ko. Parang may mga imahe na pumasok sa isip ko. Imbis na kagubatan na nasusunog ang nakikita ko, ay isang magarang kasala ng nasa paligid ko. Nakita ko yung babaeng multo na nakasuot ng wedding gown. Naghihintay sa altar pero walang lalaking dumating. Nagtakbuhan yung mga tao at naiwan siyang mag-isa sa altar. Tumakbo siya sa kagubatan at doon nagsimula ang sumpa niya. Pagkatapos noon ay nakita ko na naman yung babae na nakaupo sa bato at umiiyak. Pero sa pagkakataong ito ay may kasama na siyang lalaki. Nagtaka ako kung sino yung lalaki. Nung tumingin siya sa akin, ay nagulat ako dahil kamukha ko siya. Sabi ng babae ay hindi siya makakawala sa sumpa niya. Habang buhay daw siyang maghihintay at magbabantay sa kagubatan at ako naman ang magiging tagapag-ingat ng kwento niya. Habang tumatagal ay mas lalo lang siyang nagagalit at nalulungkot sa nangyari sa kanya. Sabi niya ay hindi ko na kailangan pang mag-alay ng dasal para sa kanya dahil wala na itong silbi. Ang tanging maitutulong ko na lang daw ay ang pagbantayan ang kagubatan. At ang mga taong pumapasok doon dahil sa tuwing may makikita siyang tao sa kagubatan ay naaalala niya ang kanyang nobyo at ang kanyang kasalanan. Kaya niya ito ginugulat at tinatakot. Sabi niya ay may mga pagkakataon na napapasigaw siya sa galit at nakakapagpaapoy ng mga puno. Kaya nga raw ay nasusunog ang kagubatan. Nagising ako mula sa pagkakatulog at nakita ako na nasa bahay na ako. Sabi ng girlfriend ko ay nakatulog daw ako habang pinapatay yung apoy. Tapos ay nagsasalita ako habang natutulog. Kinuwento ko sa kanya yung napanaginipan ko. At sabi niya, ay baka raw may koneksyon ako sa babaeng multo. Baka raw kamag-anak ko ito at ako ang napili niyang tagapag-ingat ng kanyang kwento. Nung umuwi kami sa Maynila ay nag-research ako sa pamilya ng babaeng multo. Nakita ko nga na ako ay apo ng lalaking iniwan siya sa altar. Sa ngayon, ay ako na ang nagbabantay sa kagubatan. Ako yung nagiging tulay sa pagitan ng mga tao at ng multo para hindi na maulit yung nangyari sa kanya. Nasa Maynila ako, pero kapag may pumasok sa kagubatan, ay napapanaginipan ko ito. Kaya kapag may naliligaw na turista doon, ay ako ang nagsasabi sa mga kamag-anak ko. Nangyari ito noong 2015. May pinuntahan akong probinsya para sa bagong trabaho. Magiging teacher ako sa isang high school doon. Pagdating ko pa lang sa probinsya, may napansin na agad ako. May nawawalang tao, isang mangingisda ang nawawala. Ilang araw na raw itong hindi nakakauwi. Sa mga nakakausap ko, hindi na raw bago yung mga ganong pangyayari sa kanila. May mga nawawalang tao, mga natatagpo ang bangkay sa tabing dagat, mga batang hindi na nakakauwi sa kanilang mga bahay. Ang dahilan? Tiktik. Hindi ako naniwala sa kanila. Para sa akin, ang tiktik ay isang alamat na ginagamit para takutin ang mga bata. Parang kwento lang na pangtakot sa mga bata para hindi lumabas ng bahay sa gabi. Pero ang mga residente ng probinsya na iyon ay naniniwala na may tiktik sa kanilang lugar. Kaya nga raw hindi umuunlad ang probinsya nila dahil sa halimaw na iyon. May nakilala akong matanda doon, si Tatang Pilo. Siya ang nagkwento sa akin ng tungkol sa tiktik. Sabi niya, noong kabataan daw niya ay may tiktik na sa lugar nila. Sa gabi raw ay walang lumalabas ng bahay dahil sa takot na makain ng tiktik. Sabi pa ni Tatang Pilo, yung mga buntis daw ay nagtitipon sa isang bahay para doon matulog. Dahil ang tiktik daw ay mahilig sa mga sanggol na nasa sinapupunan.
Sabi nila yung halimaw na yon ay kayang amuyin ang mga buntis at gusto nitong kainin yung nasa tiyan. Tapos ay may kinuha siya sa bulsa ng kanyang shorts. Isang tuyong dahon ng niyog. Sabi niya ito raw ang ginagamit nila noon para proteksyon sa tiktik. Kapag daw kinuskus mo ito sa sahig, ay maglalabas ito ng malakas na tunog na hindi kayang tiisin ng tiktik, kaya lalayo ito. Habang nagkukwento si Tatang Pilo ay nagkaroon ako ng flashback. Nakita ko yung mga bata na naglalaro sa paligid ng isang puno ng niyog. Nagtakbuhan sila palayo sa akin. Nilapitan ko yung puno ng niyog. Tapos ay kinuskus ko yung sapatos ko sa puno. Naglabas ito ng malakas na tunog. Natawa ako dahil naalala ko na ginagawa namin yun noon para takutin yung mga kalaro namin. Nagpatuloy sa pagkukwento si Tatang Pilo. Isang gabi raw ay narinig nila sa bubungan ng bahay nila yung malakas na tunog ng tiktik. Para raw itong napakalaking butiki na gumagapang sa bubong nila. Natakot daw ang buong barangay. Naglabasan yung mga tao at nagsama-sama sa bahay nila Tatang Pilo. Yung mga buntis ay naglabasan din at nagpunta sa bahay nila Tatang Pilo. Nung gabing yon ay wala raw nakatulog sa kanila. Dahil sa bubong nila ay naroon yung tiktik at naglalakad. Nagkukuskus sila ng dahon ng niyog sa sahig at nagdarasal. Pero yung tiktik ay hindi umaalis. Sabi ni Tatang Pilo, nakunan yung asawa niya dahil sa takot at nerbiyos. Parang gumuho yung mundo nila nung nawala yung anak nila. Hanggang ngayon, kita mo sa mata ni Tatang Pilo yung lungkot at galit sa nangyari. Biglang may kumalabog sa labas, napatalon ako sa kinauupuan ko. Si Tatang Pilo naman ay biglang tumayo at lumabas ng bahay. Sumunod ako sa kanya. Yung mga kapitbahay nila ay naglabasan din. Lahat kami ay nakatingin sa isang direksyon, doon sa may dagat. Doon daw kasi nakatira yung nawawalang mangingisda. Nung gabing yon ay hindi ako makatulog. Nagising ako sa malakas na tunog na nanggagaling sa bubungan. Para itong malalaking paa na naglalakad, yung tipong parang may malaking halimaw na nagmamasid sa taas, naghahanap ng biktima. Nakita ko yung tuyong dahon ng niyog na ibinigay sa akin ni Tatang Pilo. Kinuha ko yun at kinuskus sa sahig. Naglabas yun ng malakas na tunog, pero naroon pa rin sa bubungan yung kalabog. Nagtago ako sa ilalim ng kama. Nagdasal ako na sana ay hindi ako makita ng tiktik. Hindi ako buntis pero baka kainin pa rin ako ng halimaw na yon. Paulit-ulit lang yung tunog ng naglalakad sa bubungan. Hindi ko na alam kung gaano katagal akong naroon sa ilalim ng kama. Nagdarasal at nanginginig sa takot hanggang sa mawala yung tunog. Nung mawala yung tunog ay dali-dali akong nag-empake, sabi ko sa sarili ko. Aalis na ako sa probinsya na iyon. Hindi ko na kaya ang takot na dala ng tiktik. Babalik na lang ako sa Maynila kung saan mas ligtas. Bago ako umalis ay dumaan muna ako sa bahay nila Tatang Pilo. Wala na naman yung nawawalang mangingisda. Sabi ko sa kanya ay aalis na ako at babalik sa Maynila. Hindi ko na kaya ang mga nangyayari sa probinsya nila. Yung tuyong dahon ng niyog ay dinala ko sa Maynila. Halaala na lang ng karanasan ko sa probinsya nila. Habang nasa bus ako, ay narinig ko yung malakas na kalabog. Hindi ko alam kung guni-guni ko lang yon o talagang narinig ko. Pero kahit nasa Maynila na ako, ay naririnig ko pa rin yung kalabog ng tiktik sa bubungan. Parang sumunod sa akin yung alaala ng tiktik, yung tipong kahit saan ako magpunta, dala-dala ko pa rin yung takot na yon. Librarian po ako sa isang bayan sa tabing dagat. Hindi ko na lang sasabihin yung pangalan ng bayan dahil sa request na rin ng mga taong nakatira roon. May madilim na kasaysayan kasi yung bayan na yon na ayaw nang ipaalam pa sa iba. Nung una ay hindi ko rin alam ang tungkol doon. Nalaman ko na lang nung minsang maghalungkat ako sa library ng mga lumang libro na hindi na nababasa.
May nakita akong journal na kakaiba yung balat, parang balat ng isda, tapos yung cover ay may nakadikit na drawing ng isang nilalang na may maitim na anino. Tinanong ko yung mga kasama ko sa library kung ano yung journal. Sabi nila, hindi nila alam. Hindi raw nila nakita yon. Tapos yung isa nagtanong kung binasa ko raw ba yung journal. Sabi ko, hindi pa. Sabi niya, basahin ko raw para malaman ko ang kwento ng multo na nasa cover. Naintriga talaga ako sa sinabi niya, para bang may misteryosong puwersa na humihila sa akin para basahin yung journal. Kaya kahit medyo takot ako, binuksan ko pa rin. Medyo mahirap basahin dahil sa sobrang luma na ng mga pahina. Parang anytime ay magdi-disintegrate na yung papel. Pero kahit papaano ay naintindihan ko pa rin naman yung nakasulat. Tungkol sa kasaysayan ng bayan yung journal. Ayon sa journal, nung mga unang taon daw ng pagkakatatag ng bayan, ay may isang lalaki na pinaghihinalaang mangkukulam ang mga residente. Hindi na mention sa journal kung ano yung pangalan ng lalaki. Ang tawag lang sa kanya ay yung multo na nasa cover ng journal. Outcast daw yung lalaki. Ayaw niyang nakikihalubilo sa ibang tao. Lagi lang siyang nasa bahay niya. Kapag lumalabas naman siya ay hindi siya nakikipag-usap sa mga tao. Lagi siyang nakayuko at nakatingin sa sahig. Kakaiba rin daw yung mga mata niya. Kulay dilaw at parang mata ng pusa. Ang sabi pa sa journal, yung lalaki raw ay madalas na nangingisda sa gabi. Wala raw nakakaalam kung bakit. Pero ang hinala ng iba ay may tinatago siyang sekreto. Paano raw ba naman ay ang liit-liit ng bangka niya? Pero pagbalik niya sa umaga ay halos lumubog na sa dami ng huli. Samantalang yung ibang mangingisda na may malalaking bangka ay kakaunti lang ang nahuhuli. Doon nagsimula ang hinala ng mga residente na mangkukulam yung lalaki. Sa paglipas ng mga taon ay unti-unti na raw na nawawala yung mga mangingisda na nangingisda sa gabi. Magagaling daw na mangingisda yung mga nawawala, kaya imposibleng nalunod lang ang mga ito o kaya ay inatake ng mga pating. Isa pa ay hindi rin natatagpuan yung mga bangka ng mga ito. Ang hinala ng mga residente ay yung lalaki ang may kagagawan ng pagkawala ng mga mangingisda. Palibhasa ay siya na lang ang natitirang nangingisda sa gabi, kaya siya ang pinaghinalaan ng mga tao. Isang araw daw ay nagkasundo yung mga residente na palayasin yung lalaki sa bayan. Ang nanguna raw sa mob ay isang respetadong leader sa bayan na tinawagin na lang natin sa pangalang Juan. Pinuntahan nila yung lalaki sa bahay niya at pinagsisigawan na umalis na sa bayan. Pero hindi raw kumibo yung lalaki. Nakayuko lang ito at nakatingin sa sahig. Lalo raw nagalit yung mga tao. Kaya pinagtulungan nilang bugbugin yung lalaki. Nung hindi pa rin kumikibo yung lalaki ay lalo pa raw nagalit yung mga tao at kinaladkad siya papunta sa dagat. Doon ay pinagtulungan nilang lunurin yung lalaki. Nung wala na raw itong buhay, ay hinila nila pabalik sa dalampasigan para sunugin. Pero nagulat sila dahil wala na yung katawan ng lalaki. Kahit na yung mga bakas ng paa nila sa buhangin ay nawala na rin. Natakot daw yung mga residente at nagsibalik sa mga bahay nila. Hindi na rin nila sinabi sa mga otoridad ang ginawa nila dahil natatakot sila sa pwedeng mangyari sa kanila. Yung mga mangingisda na nawawala ay hindi na rin daw nahanap. Pero ang pinaka-nakakatakot na nangyari ay nung sumunod na mga taon ay nagkaroon ng takot yung mga residente sa multo ng lalaki. Tuwing may bagyo raw kasi ay nagpapakita ito sa pier, nakasuot ng basang-basang damit at naglalakad-lakad habang nakayuko at nakatingin sa sahig, parang hinahanap yung nawawala niyang kaluluwa. Sa tuwing nagpapakita raw yung lalaki ay nagkakaroon ng masamang panahon. Kaya yung mga residente ay natatakot sa kanya at tinuturing siyang isang demonyo. Dahil sa kwento ng journal ay nagpatuloy pa ako sa pananaliksik. Habang naglilinis ako, napansin ko yung sahig na parang may kakaibang tunog.
may nahanap akong compartment sa sahig ng library na parang taguan ng mga lihim. Doon ko nakita yung journal na yon at iba pang mga personal na bagay ni Juan. Doon ko nalaman na may lihim palang pagnanasa si Juan sa isang babae na nagngangalang Maria. Kaya lang ay niligawan ito ng lalaki at sinagot naman siya. Doon nagsimula yung galit ni Juan sa lalaki. Yun din ang dahilan kung bakit niya inudyukan yung mga tao na patayin yung lalaki. Hindi dahil sa nawawalang mga mangingisda. Dahil sa totoo lang ay wala naman talagang nawawalang mangingisda. Kasinungalingan lang yun ni Juan para mapagbintangan yung lalaki. Sa katunayan ay marami pa siyang kasinungalingan na pinakahalat sa mga tao para lang makahanap ng dahilan para mapatay yung lalaki. Pero dahil sa journal ni Juan ay nalaman ko rin na hindi pala nagwagi si Juan sa pagpatay sa lalaki. Dahil si Maria ay nagpakamatay nung malaman niya ang nangyari sa kanyang kasintahan. Isang araw ay may bagyo na naman ang dumaan sa bayan. At gaya ng inaasahan ay nagpakita na naman sa pier yung multo ng lalaki. Pero kakaiba yung pagkakataon na yon dahil may isang batang lalaki na tumakbo sa pier at sinigawan yung multo. Sabi niya, umalis na raw sa bayan yung multo at wag nang magpakita pa dahil hindi siya gusto ng mga tao. Nataranta yung mga residente at nagsitakbuhan para sunduin yung bata. Pero bago pa man nila ito marating, ay nakita nila na naglalakad na papunta sa bata yung multo. Nagtakbuhan yung mga tao dahil sa takot. Pero hindi yung bata. Nakita nila na nakatayo lang ito at nakatingala sa multo. Maya-maya pa ay isang malakas na alon ang dumating at muntik nang tangayin yung bata. Pero agad itong nahawakan ng multo at binuhat papunta sa dalampasigan. Doon ay nilapag niya yung bata at saka naglakad papalayo. Nung oras na yon ay naglaho yung multo at hindi na nagpakita pa. Doon nagsimula ang pagbabago ng pananaw ng mga residente sa multo. Parang biglang nagising yung mga tao sa katotohanan na hindi siya kalaban kundi kakampi. At hindi ito ang dahilan ng masamang panahon. Sa halip ay nagpapakita ito para balaan sila na may paparating na bagyo. Ngayon ay tinuturing na namin siyang tagapagtanggol ng bayan. Nung una ay balak ko sanang umalis na lang sa bayan dahil sa nangyari sa lalaki. Pero naisip ko na kung aalis ako, sino pa ang magtutuwid ng kasaysayan ng bayan na ito? Parang may tungkulin akong tapusin ang nasimulan ko para hindi na maulit ang mga pagkakamali ng nakaraan. Kung hindi ko gagawin yon, ay baka maulit na naman ang nangyari sa lalaki. Kailangan malaman ng mga tao ang kasaysayan para hindi na nila maulit ang mga pagkakamali ng nakaraan. Alam kong hindi ako nag-iisa sa karanasang ito. Marami rin akong kakilalang nakaranas ng katulad na bagay sa dormitoryo na tinutuluyan ko. Pero sa tingin ko, ako ang may pinakamalalang karanasan sa lahat. Bago ko simulan ang kwento, gusto ko lang sabihin na hindi ko sinisiraan ang dorm na tinutuluyan ko. Mahal ko ang dorm na yon dahil sa dami ng alaala ko sa lugar na yon. Kaya lang, karamihan sa mga alaala kong iyon ay may kinalaman sa kapabayaan ko. Tawagin niyo na lang akong Rina. Ang ate ko na si Clarissa ay 11 taon ang tanda sa akin. Bunso kasi ako sa aming magkakapatid. Kaya nung nag-migrate sa ibang bansa ang mga magulang namin, si ate Clarissa ang nag-alaga sa akin. Kaming dalawa na lang ang naiwan dito sa Pilipinas. Siya ang tumayong magulang ko. Siya ang nagpalaki sa akin. Siya ang nagbigay ng pagmamahal na dapat ay galing sa mga magulang ko. Hindi ko naman sinisisi ang mga magulang namin. Ginawa nila yon para sa kinabukasan namin. Pero iba pa rin talaga kapag nariyan sila sa tabi mo. Nung nag-college na ako, nag-decide si ate na mag-dorm na lang kami. Malapit lang kasi sa school ko yung trabaho niya. Kaya para makatipid sa pamasahe, nag-dorm na lang kami. Ang saya ko noon kasi parang magbabarkada lang kami ni ate.
Pero nung tumagal, nag-decide din siya na umalis at mag-solo na lang. Sabi niya, kailangan daw namin ng space sa isa't isa. Alam kong may iba pang dahilan si ate pero hindi ko na pinilit na sabihin niya sa akin. Nung umalis si ate, doon na nagsimula yung mga problema sa dorm. May mga nagpaparamdam, may mga multo, may mga kakaibang pangyayari. Nung una, hindi ako naniniwala kasi hindi ko naman naranasan yun nung kasama ko pa si ate sa dorm. Pero habang tumatagal, parang lumalala yung mga nagpaparamdam. Sa una hindi ko talaga pinapansin kasi hindi naman ako naniniwala sa mga ganon. Parang isip ko, baka nagkataon lang. Parang yung bahay na tinutuluyan namin noon ng mga magulang namin. May mga nagpaparamdam din doon, kaya pala nag-migrate sila mama at papa. Sabi ng mga kakilala namin, sinumpa daw ang pamilya namin, kaya laging may nagpaparamdam sa amin. Nung second year college ako, nagkaroon ng party sa dorm. Wala yung may-ari noon, nasa ibang bansa. Kaya yung caretaker, nagpasikreto ng party. Hindi ako sumama. Nasa kwarto lang ako, nag-aaral. Nung medyo napagod ako, lumabas ako para kumuha ng maiinom sa kusina. Nasa kabilang dulo ng hallway yung kusina. Kaya madadaanan ko talaga yung mga nagpa-party sa sala. Sumilip ako. Tapos nakita ko yung kapatid ko. Nandoon siya sa party. Para bang may malamig na hangin na dumaan sa likod ko. Yung tipong parang naninindig yung balahibo mo sa batok. Hindi ko maipaliwanag pero alam kong may mali. Nung oras na yon, iba-iba yung pumasok sa isip ko. Baka naman may kakilala siya doon sa mga nagpa-party at hindi lang niya sinabi sa akin. Pero bakit hindi niya sinabi sa akin? Baka naman gusto niya akong i-surprise. Pero bakit sa ganitong paraan pa? Baka naman may boyfriend siya na kasama doon sa party at nahihiya lang siya sa akin. Pero nung nakita ko na lasing na si ate, nawala lahat ng dahilan na naiisip ko. Lumapit ako sa kanya. Sabi ko, umuwi na kami. Pero imbes na sumama siya sa akin, nagalit pa siya. Sabi niya, hindi ko raw siya pwedeng pagbawalan dahil hindi ko raw siya magulang. Nagulat yung mga kasama niya sa party. Ako rin nagulat. Kasi hindi naman ganun si ate. Hindi siya nagagalit sa akin. Tsaka hindi rin siya umiinom ng alak. Kaya nga ako nag-alala agad. Nung pilitin ko siya na umuwi na kami, tinulak niya ako. Napasigaw ako. Kaya nagtakbuhan yung ibang kasama namin sa dorm. Yung iba, tinulungan ako na kaladkarin si ate palabas ng dorm. Pero nagwawala talaga siya, sinasaktan niya yung mga kumakaladkad sa kanya. Nung may labas namin siya sa dorm, biglang nag-blackout. Ang dilim. Yung mga kasama ko nagtakbuhan pabalik sa loob. Naiwan ako mag-isa sa labas kasama si ate na nagwawala. Nung makita ko yung mukha niya, halos himatayin na ako sa takot. Nung una si ate talaga yung nakita ko sa party. Pero ngayon ibang-iba na yung itsura niya. Para siyang bangkay na bumangon mula sa hukay. Ang baho niya, ang dumi niya, ang dami niyang sugat sa katawan. Tapos yung mga mata niya puro puti na lang. Tapos yung ngipin niya parang ngipin ng aso. Napasigaw ako. Tapos tumakbo ako papasok sa dorm. Nung makapasok ako, nandun na yung mga kasama ko. May mga dalang kandila. Sabi ko si ate nasa labas. Pero sabi nila, wala naman daw tao sa labas. Ako lang daw yung nakita nila na nasa labas. Nung bumalik yung kuryente, nagtakbuhan kami palabas. Wala nga si ate, ako lang ang nandun. Pero ang dami kong kalmot sa braso, parang nakipag-away talaga ako. Tumawag ako kay ate. Sabi ko, puntahan niya ako sa dorm. May nagpakita na naman sa akin na multo. Nung dumating si ate, hindi ko na-expect na siya pala yung makikita ko sa party. Nung makita ko siya, ganun ulit yung itsura niya. Para siyang bangkay. Sabi ni ate, yun daw yung multo ng mga bagay na hindi niya natapos. Parang nagpapakita sa akin para ipaalala sa kanya. Takot na takot ako. Pero si ate, niyakap niya ako. Tapos tinulak ko siya. Sabi ko,
Huwag niya akong hawakan. Tapos tumakbo ako sa kwarto ko at nagkulong. Nagdasal ako. Nagdasal ng nagdasal. Hanggang sa makatulog ako. Nung magising ako, nasa tabi ko si ate. Nakayakap siya sa akin, pero hindi na siya mukhang bangkay. Siya na ulit yung ate ko. Sabi niya, wag daw akong mag-alala dahil hindi na raw mauulit yung nangyari. Nung gabing yon, nag-usap kami ni ate. Sabi niya, kaya pala siya umalis sa dorm. Kasi may nagpaparamdam na raw sa kanya. Pero hindi niya ako sinabihan kasi ayaw niya akong matakot. Kaya lang hindi rin pala siya nakaligtas sa multo. Nung maghiwalay kami ng bahay, doon na raw nagsimula yung pagpaparamdam sa kanya. Sabi ko sa kanya, bakit hindi niya ako sinabihan? Sabi niya, ayaw niya raw akong mag-alala. Dahil alam niyang may nagpaparamdam din sa akin, kaya pala ako lagi kong nakikita na lasing si ate sa mga party. Kasi yun yung pinakaayaw niya, ang maglasing. Dahil alam niyang magagalit sa kanya yung mga magulang namin. Nung gabing yon, nagdasal kami ni ate. Pinagdasal namin na sana ay matahimik na yung mga multo na nagpaparamdam sa amin at sana ay hindi na kami guluhin pa. Nung umaga, naglinis kami ng kwarto. May nakita kaming music box sa ilalim ng kama. Hindi namin alam kung kanino yon. Nung buksan namin, tumugtog siya. Tapos biglang nagbago yung itsura ni ate. Para siyang bangkay. Pero hindi ako natakot. Niyakap ko siya. Sabi ko, hindi ko siya bibitawan. Kahit ano pang itsura niya. Nung bitawan ko yung yakap sa kanya, normal na ulit yung itsura niya. Sabi niya salamat daw at hindi ko siya iniwan. Sabi ko, kahit ano pa mangyari, hindi ko siya pababayaan. Parang dun ko lang talaga naramdaman na okay na kami. Yung music box, regalo yun sa kanya ng boyfriend niya. Parang simbolo yun ng mga bagay na hindi pa niya natatapos, kaya pala ang lakas ng epekto sa kanya. Nung maghiwalay sila, tinago niya yun sa ilalim ng kama. Hindi niya alam na nandoon pa rin pala yun. Nung mga sumunod na araw, naglabasan yung mga bagay na tinatago ni ate sa ilalim ng kama. Kaya pala nagpaparamdam sa amin yung multo. Kasi may unfinished business pa si ate. Nung mailabas namin lahat ng mga tinatago niya, hindi na nagpakita sa amin yung multo. Nagdasal din kami para sa kanya. Sana ay matahimik na siya. Noong nakaraang taon, umuwi ako sa probinsya namin sa Samar. Namatay kasi si Lolo. Sa aming magkakapatid, ako na lang ang natitirang nakakapagsalita ng waray. Kaya ako ang inutusan ni Mama na umuwi at asikasuhin ang mga dokumento ni Lolo. Malaki yung bahay ni Lolo. Tahimik pero may kakaibang vibe na para bang may mga matang nakatingin sa iyo sa dilim. Parang haunted house na nga kasi sobrang dilim at ang daming sulok na hindi naaabot ng araw. Yung tipong kahit saan ka lumingon, parang may anino sa gilid ng mata mo. Noon kasi kapag nagbabakasyon kami sa kanila, natutulog kami sa isang kwarto lang. Ngayon ko lang natikman na mag-isa sa bahay na yon. Nakakatakot pala. Naalala ko tuloy yung mga sinasabi ni Lolo noon na mag-ingat kami sa paglalaro sa labas, lalo na kapag gumagabi na. Hindi ko na maalala yung mga dahilan niya noon. Basta ang alam ko, takot na takot kaming mga apo niya na lumabas kapag madilim na. Sa unang gabi ko sa bahay ni Lolo, may narinig akong umiiyak na sanggol. Nanggagaling yung iyak sa itaas. Hindi ko alam kung saan mismo pero alam kong nasa itaas. Hindi ako nakatulog ng gabing yon. Nakatitig lang ako sa kisame habang nanginginig sa takot. Hindi ko alam kung saan nanggagaling yung iyak ng sanggol. Pero naalala ko yung mga babala ni Lolo noon. May mga bagay na pala siyang tinatago sa amin. Kinabukasan, hindi ko na narinig yung iyak ng sanggol. Pero parang buhay na naman yung matagal nang nakatagong takot sa puso ko. Sabi ko sa sarili ko, hindi ako pwedeng matakot.
Ako na lang ang natitirang apo ni Lolo na nakakapagsalita ng waray. Kailangan kong patunayan na kaya kong mag-isa sa bahay nila. Kinagabihan, narinig ko na naman yung iyak ng sanggol. Sabi ko sa sarili ko, hindi ko pwedeng hayaan na takutin ako ng iyak na yon. Kailangan kong malaman kung saan nanggagaling yon. Kumuha ako ng flashlight at umakyat sa attic. Sa isip ko, hindi pwedeng ganito na lang palagi. Kailangan kong malaman kung saan nanggagaling yung iyak. Sa attic nanggagaling yung iyak. Nakita ko yung isang lumang music box na nakabukas. Nilapitan ko yon at nung sinara ko, tumigil yung iyak ng sanggol. Pagbukas ko ulit, nag-play yung music box. Lullaby yung tugtog. Kahawig ng iyak ng sanggol yung tono ng lullaby. Hindi ko alam kung paano nangyari yon. Pero nakahinga ako ng maluwag. Nung sumunod na araw, pinablessing ko yung bahay. Tawag ako ng albularyo. Baka kasi may multo sa bahay ni Lolo. Pero kahit na blessing na yung bahay, hindi pa rin nawala yung mga iyak ng sanggol. Hindi ko na lang pinapansin, pero alam kong may nagmamasid sa akin sa tuwing naririnig ko yon. Kahit saan ako magpunta, parang may mga matang nakatingin sa akin. Isang araw, nasa kwarto ako ni Lolo. Naghalungkat ako ng mga gamit niya. Nakita ko yung isang lumang drawing. Hindi ko alam kung sino yung nagdrawing noon, pero nakasulat sa ilalim yung pangalan ng kapatid ni Mama. Si Tio Diego. Bata pa si Tio nung mamatay. Sabi nila, nalunod daw si Tio sa ilog. Pero sa drawing niya, may isang halimaw na sanggol na may hungkag na mga mata. Ang nakasulat sa ilalim, ang sanggol na halimaw. Parang may sinasabi ito tungkol sa sumpa ng pamilya namin, na ang halimaw na sanggol ang magdadala ng kamatayan sa mga sanggol sa pamilya. Nanginginig ako nung makita yon. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin ng drawing ni Tio, pero naisip ko na baka may kinalaman yon sa iyak ng sanggol na naririnig ko. Isang gabi, hindi ako makatulog. Ang dami kong iniisip. Naisip ko na baka may tinatago si Lolo sa bahay niya. May mga bagay na hindi niya sinasabi sa amin. Pumunta ako sa kwarto ni Lolo. Naghalungkat ako ng mga gamit niya. Nung bigla kong maisipan na kalikutin yung sahig, may nakita akong parang butas sa sahig. Nilagyan ko ng kutsilyo at hinatak ko. May natanggal na tabla. May nakatago palang maliit na silid sa ilalim ng sahig. Pinasok ko yung ulo ko at nakita ko yung mga lumang dokumento na nakatago doon. Ayon sa mga dokumento, may sumpa raw ang pamilya namin. Lahat ng sanggol na isisilang sa pamilya namin ay mamamatay. Ang sumpa daw ay nagsimula pa sa ninuno namin na nakapatay ng isang sanggol. At mula noon, isa-isa nang nawawala ang mga sanggol sa pamilya. Kaya pala laging may trahedya sa pamilya namin. Ako raw ang susunod na target ng halimaw na sanggol. Dahil ako ang pinakabatang apo ni Lolo. Hindi ako makapaniwala. Pero naisip ko yung kwento ni Mama na may mga anak pa raw sana sila ni Papa pero palaging namamatay. Hindi pala dahil sa sakit kundi dahil sa sumpa. Yung kapatid pala ni Mama na si Tio Diego ay biktima rin ng sumpa. Kaya siguro nagawa niyang i-drawing yung halimaw na sanggol. Ilang araw pa ang lumipas. Hindi ako makatulog. Paulit-ulit na pumapasok sa isip ko yung mga dokumento na nakita ko. Naririnig ko pa rin yung iyak ng sanggol. Pero mas lumalakas na yon. Hindi ko na lang pinapansin. Pero alam ko na may nagmamasid sa akin. Nakikita ko yung mga aninong dumadaan sa gilid ng mga mata ko. Sa tuwing titingin ako, wala naman akong nakikita. Isang gabi, may malakas na bagyo. Hindi ako makatulog. Ang ingay ng ulan at hangin. Tapos naririnig ko pa yung iyak ng sanggol. Naglalakad ako sa sala. Hindi ko na alam kung ilang oras na akong naglalakad. Basta ang alam ko, hindi ko na naririnig yung ulan at hangin. Hindi ko na rin naririnig yung iyak ng sanggol. Nung pagtingin ko sa sahig, may mga kamay na lumalabas mula sa dilim. May lumabas na sanggol. Pero hindi siya normal na sanggol. Kulubot yung balat niya.
parang matagal ng patay. Yung mga mata niya ay hungkag, parang walang kaluluwa. Tapos yung bibig niya ay punong-puno ng mga matutulis na ngipin na parang handa kang lapahin. Tumakbo ako palabas ng bahay. Pero naalala ko yung mga dokumento na nakita ko. Sabi doon, isa sa mga paraan para mapatay ang halimaw na sanggol ay ang pagpatay sa kanya sa loob ng bahay. Kaya bumalik ako sa loob. Nakita ko yung halimaw na sanggol na naglalakad papunta sa akin. Tumakbo ako sa kusina, kumuha ako ng kutsilyo. Nung pagharap ko, nasa harapan ko na yung halimaw na sanggol. Kinagat niya yung binti ko. Sinaksak ko siya sa ulo, pero hindi siya bumitaw. Sinaksak ko ulit siya, pero hindi pa rin siya bumitaw. Nung sinaksak ko siya sa leeg, saka lang siya bumitaw. Sinaksak ko pa siya ng sinaksak hanggang sa hindi na siya gumagalaw. Nung tumayo ako, biglang umuga yung buong bahay. Nawala na ako ng malay. Pagkagising ko, wala na yung halimaw na sanggol. Wala na rin yung sahig. Wasak yung buong bahay. Ang hinala ko dahil sa bagyo. Pero nung lumabas ako, nakita kong wala namang ibang bahay ang nasira. Ako lang, nabalitaan ko na patay na rin yung albularyo na nag-blessing ng bahay ni Lolo. Ang sabi ng mga tao sa barangay, ako raw ang may kasalanan. Naapektuhan ko raw ang halimaw na sanggol, kaya nagwala ito at sinira ang buong bahay. Sabi nila, hindi raw mababali ang sumpa sa pamilya namin, kaya ang ginawa ko ay umalis na lang sa probinsya namin. Lumipat ako sa isang malaking lungsod, pero hanggang ngayon hindi pa rin nawawala yung takot ko. Sa tuwing makakarinig ako ng iyak ng sanggol, natatakot ako. Parang laging may anino na sumusunod sa akin kahit saan ako magpunta. Kahit nasa lungsod na ako, yung takot parang hindi na mawawala. Parang laging may nagmamasid sa akin mula sa dilim.